Okay, so bago pa man ang lahat, maaari bang i-open ang inyong camera at ihanda ang inyong sarili para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga mag-aaral. Kumusta kayong lahat? Mabuti at kayo ay maayos lang. Handa na ba kayong matuto? Magaling. Okay, kapag tinawag inyong pangalan, sabihin ng narito po ma'am. Abigail? Rosmel? Magaling at wala tayong lumiban sa klase. Okay, so bago pa man tayo magsimula, ay meron akong 3 alituntunin para sa klase na ito. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, makilahok sa mga gawain o aktibidad para sa klase na ito. At pangatlo, aktibong sumagot sa mga katanungan. Kapag sinabi kong naintindihan, sumagot ng Opo, ma'am. Naintindihan? Okay, magaling. Okay, so sino dito ang makapagbibigay idea or makapagbibigay ng kanyang mga natutunan sa mga nakaraang araw? Yes? Ano ang ating paksang itinalakay noong nakaraan? Tama, ito ay patungkol sa pananampalataya sa Diyos. Magaling. So, paano nga ba natin ipinapakita ang pananampalataya sa Diyos sa araw-araw? Yes, Abigail? Magaling. Paano naman si Rosmel? Magaling din. Okay, class. So, gaano nga ba kahalaga ang pananampalataya sa Diyos? Aha. Mabuti. Okay, so ito ba ay pinapakita ninyo araw-araw? Ginagawa ba ninyo ito araw-araw? Okay, magaling. Okay, class, so ang pananampalataya sa Diyos ay isa sa pinakamahalagang gawain na dapat nating gawin. Okay, naintindihan ba? Okay, dahil kapag meron tayong pananampalataya sa Diyos, kahit anumang problema o pagsubok na darating sa ating buhay, ito ay ating Tama, ito ay ating ma-overcome. Very good. Okay, so bago tayo magsimula sa ating bagong paksa ngayon, maaari bang i-open ang inyong Blookit app or di kaya Blookit website? Handa na ba kayo? Okay. So okay lang ba ang inyong internet connection? Okay, ihanda na ang inyong mga sarili. Mahina ang ating internet connection. Okay, narito na ang game ID. 521209. 521209. Okay, handa na ba? Okay, narito na si Mel. Okay, handa inyo yung sarili. Okay, very good. Nakakuha ng tamang sagot. Okay, congrats, Mel. Ubawi tayo, Abby. Okay, next question. Okay, very good. Lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Okay, pang-tatlo. Okay, magaling. Lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Okay, magaling. Nakakuha ng
tamang sagot. Mahusay. Okay, this is the last one. Okay, so palakpakan natin ang ating mga sa pag lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Okay. So, okay. Handa na ba? Nakakuha ng tamang sagot ang lahat. Okay, so nakikita ko na handang-handa na kayong matuto para sa bagong aralin. Ano ang inyong mga natutunan sa aktibidad na ating ginawa? Okay, very good. Maaring ito ay sa pagtitipid. Okay, tingnan natin. Okay, so ang paksa natin ngayon ay patungkol sa pagtitipid at pag-iimpok bilang sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos. Okay, narito ang ating mga layunin para sa aralin na ito. Maaring basahin? Okay, so kaya ba natin itong makuha or maabot para sa klase na ito? Okay, ngayon naman ay manonood tayo ng video galing kay Mark Anthony Abarcas na pinamagatang Pag-iimpok. So, obserbahan ang dalawang tauhan at ikumpara ang kanilang paggamit ng pera. Okay, handa na ba? Okay, so, naintindihan na ba? Okay, so ngayon, ay ihanda ang sarili para sa mga katanungan. Okay, una, ano ang ipinapakitang pagkakaiba sa ugali at pagpapahalaga ng dalawang tao pagdating sa paggamit ng pera? Ano ang implikasyon nito sa kanilang buhay? Okay, so ihanda ang mga sarili para sa mga tanong. Okay, handa na ba? Una. Okay. Una, ano ang ipinapakitang pagkakaiba sa pag-uugali at pagpapahalaga ng dalawang tao pagdating sa paggamit ng pera?
Ano kaya ang implikasyon nito sa kanilang buhay? Magaling. Okay, pangalawa, kung ikaw ay nasa parehong sitwasyon ng mga tauhan sa video, paano mo isasagawa ang tamang pag-iimpok at pagtitipid upang mapangalagaan ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos? Paano mo? Aha, tama. Mahusay. Okay, pangatlo. Sa iyong palagay, alin sa dalawang pananaw sa video ang higit na makatutulong upang magkaroon ng maayos na kinabukasan? Ipaliwanag ang inyong dahilan. Okay? Magaling. Okay, so handang-handa na talaga kayo. Okay. Sagutin mo na ang bawat sitwasyon na nasa Mentimeter. Okay? Sagutin ng tunay kung ito ay ginagawa na ninyo at sablay kung hindi pa ito ginagawa. Okay, naintindihan? Okay. So, i-open ang inyong Mentimeter. Handa na ba? Okay, meron tayong game ID 45493895. Narito ang ating game ID 45493895. Handa na ba? Okay, meron ng sagot, merong tunay at sablay. So pangalawa, nanood ng telebisyon habang abala sa social media. Is it tunay or sablay para sa inyo? Okay, so tunay. Okay, pangatlo, parating nagbubukas ng refrigerator kahit wala namang kukunin. Is it tunay or sablay? Okay, tunay pa rin. Okay? Pang-apat, mas gustong bumili ng pagkain sa fast food kaysa sa karinderya. Ganito ba kayo? Okay, may tunay at may sablay. Okay, susunod. Nanlilibre sa kaklase ng pamasahe. Nanlilibre ba kayo? Aha, mabuti. Okay. Bumibili ng gamit kahit hindi kailangan. Okay? Bumibili kayo ng gamit kahit hindi kailangan? Okay, tunay pa rin, so bumibili nga kayo. Okay, susunod naman. Mas gusto ang imported na gamit kaysa local. So mas gustong laging imported or branded. Aha. Okay. So nahahati ang okay, hindi bumibili sa ukay-ukay. Hindi kayo bumibili ng ukay-ukay? Okay, so mahilig pala sa ukay-ukay. Okay, madalas kumain sa labas. Okay, so mas gusto niyo yung lutong bahay. Okay? Napapadalas ang pag-order sa Shopee or Lazada. Okay, tunay na tunay. May natutunan ba kayo? Okay, so meron akong katanungan. Batay sa iyong mga sagot, ano ang ipinapakita ng inyong mga gawi tungkol sa paraan mo ng paggamit at pangangasiwa ng biyaya sa Diyos? Batay sa iyong mga sagot, ano ang ipinapakita ng iyong mga gawi sa paraan mo ng paggamit at pangangasiwa ng biyaya ng Diyos? Magaling. Okay, pangalawa. Kung may mga sablay kang sagot, ano ang mga hakbang na maaari mong gawin upang maging tunay ang iyong mga kilos sa susunod? Okay? Ang mga sablay na sinasabi dito ay yung mga sitwasyon kung saan nagpapakita ng pagtitipid at pag-iimpok. Paano mo ito gagawing tunay?
Okay, paano mo sisimulan ang pagtitipid at pag-iimpok? Mahusay. Okay. So class, paano nga ba tayo unti-unting makapag-iipon? Okay, na ito ang mga paraan sa pag-iipon. Pero bago pa man ang lahat, atin munang unawain or alamin kung ano nga ba ang pagtitipid. So, ang pagtitipid ay ang paggamit ng mga pinagkukunan tulad ng pera o iba pang yaman ng may karampatang pag-iingat at pagpapahalaga. So, hindi lamang ito tungkol sa pera, kundi pati na rin sa iba't ibang unang yaman, okay, or resources. Okay, so naintindihan ba? So ano nga ulit si pagtitipid? Ito ay ang paggamit ng may karampatang pag-iingat at pagpapahalaga. Okay, so naiintindihan? Okay. So, paano naman ang pag-iimpok? Okay, class. So, ang pag-iimpok ay ang pagtatabi o pag-aakma ng isang bahagi ng kinikita o iba pang pinagkukunan para sa hinaharap na pangangailangan o layunin. So, in English, ito ay tinatawag na savings. Okay? Naintindihan ba? Okay, class. So, si pag-iimpok ay ang savings. Ito ay ang mga natitira na pera kung saan ating nililikom. Para sa, of course, para sa ating pag-aaral o sa iba pang ating kinakailangan. Naintindihan? Okay, mabuti. Okay? Bakit nga ba mahalaga ang pagtitipid at pag-iimpok sa ating buhay? Okay, una, ito ay nagbibigay ng pananagutan at seguridad sa hinaharap. Okay, sa panahon ngayon na hindi natin alam ang mga darating pa sa ating buhay. So, katulad ng mga kalamidad at mga emergencies. Okay, class? So, importante na mayroon tayong pera na itabi para sa ating hinaharap. Pangalawa, nagpapalakas ng kakayahan na harapin ang mga hindi inasahang pangyayari o katulad ng mga katulad ng mga nangyayari sa atin ngayon. Nakakaranas tayo ng pagyayanig at iba pang mga kalamidad. Okay, pangtatlo, nagtuturo ng disiplina sa paggastos at pangangalaga sa pinaghirapang pera. Okay, so kapag tayo ay mayroong pera, lalo na kapag ito ay pinaghirapan natin, of course, mas nagiging disiplinado tayo kapag ito ay ating pinapangalagaan. Okay? Naintindihan? Okay. So, ito ay nagpapalaya sa pagkakaroon ng financial independence. So kapag meron na tayong mga nalikom na pera, hindi na natin kailangan na hindi na kailangan nating humingi sa ating mga magulang. Okay, at panghuli, nagpapahusay sa kakayahan sa pamamahala ng pera at pagpaplano. Okay, class, so kapag meron na tayong mga tinitipid or kapag meron na tayong mga savings, of course, meron tayong mga skills na nakukuha at ito ay ating pwedeng gamitin para sa para sa pagninegosyo. Kapag kayo ay merong negosyo, so alam na natin kung paano ito panghahawakan. Okay? Naintindihan? May tanong ba? Okay, wala. So, alamin muna natin ang mga hakbang kung paano nga ba makapagtitipid at makapag-iimpok. Okay, una, alamin ang iyong personal budget. So, dapat gabayan natin ang ating personal na budget. Dapat alam natin kung saan galing at kung ilan ang kabuuan ng ating pera. Okay? Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung ilan ang maitatabi natin at kung ilan ang gagamitin natin para sa ating pangangailangan. Naintindihan ba? Okay, magaling. Pangalawa, gumawa ng saving goals. So kapag meron tayong saving goals, mas madali lamang sa atin na magkaroon ng motibasyon sa pag-save ng pera. Okay, so mahirap itong gawin sa una kapag tayo ay pabago-bago ng isip. Pero kapag ito ay atin ng
na itakda at atin ang naranasan, of course, madali lamang ito sa atin. Okay, malinaw ba? Okay, subukan ang 70-20-10 rule. Ito ba ay familiar sa inyo? Okay, hindi pa. Meron ba dito ang nagtatrabaho na? Wala pa. Okay, so, bilang estudyante muna. Okay? Kung ikaw naman ay mag-aaral pa lamang at nakakuha ng baon, so 70% sa iyong baon ang mapupunta sa iyong gastusin o pangangailangan. Habang ang 20% naman ay papunta sa iyong savings. Papunta sa iyong pag-iipon yun, class. Okay? Habang ang 10% naman doon ay mapupunta sa donasyon or pagbabalik sa Diyos. Bakit nga ba importante na magbalik tayo ng blessing sa Diyos? Yes? Tama. Dahil ang ating mga blessings na natatanggap ngayon ay galing sa Diyos. So nararapat lamang na atin ding itong ibalik kahit na kakaunti. Okay? Naintindihan ba? Okay. So, meron ako dito example sa 70-20-10 rule. Okay, so ilagay natin na meron tayong 50 pesos na baon. 35 pesos doon ay mapupunta sa iyong pangangailangan, katulad ng baon, bond paper at iba pang mga kagamitan. Okay, naintindihan? Habang ang 10 pesos naman ay mapupunta sa iyong pag-iipon. So kapag ginawa mo ito sa loob ng isang linggo, so meron kang 50 pesos na malilikom. Naintindihan ba? Okay, meron tayong 5 peso naman para sa donasyon or pagbabalik sa Diyos. Okay, hindi lamang ito kailangan na doon sa church natin ibibigay. Pwede din ito sa mga batang lansangan o kaya sa mga nangangailangan. Naintindihan ba? Okay. Ito naman ay ang paggamit ng 24-hour rule. Ito ba ay familiar din sa inyo? Hindi pa? Okay, ito ay maaring familiar na sa atin or di kaya naranasan na natin. Subalit hindi natin alam kung ano ba ang tawag dito. Okay, ano nga ba si 24-hour rule? So ito ay tinatawag natin na delayed gratification. So, ito ay ang hindi pagbili agad-agad. So maaring may gusto kang bilhin, subalit ipinagpapalipas mo muna ito. Pwedeng oras at pwedeng araw bago ito balikan. Bakit nga ba natin ito ginagawa? Of course, para isiping mabuti kung ito ba talaga ay kailangan natin. Kung ito ba talaga ay dapat nating bilhin agad-agad. Naintindihan ba? Okay, so sa paggamit nito, ating nabibigyan ng disiplina ang ating sarili. Kung saan makapag-iisip muna tayo kung kinakailangan ba talaga natin itong bilhin. Okay, naintindihan ba? May tanong? Wala. Okay, mabuti. Okay, so ngayon naman ay ang pagkakaroon ng emergency fund. Okay, class, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng emergency fund? Of course, pag mayroong kalamidad o di kaya naman ay pinagkukunan, lalo na pag emergency. For example, kailangan dalihin ang iyong ama sa hospital. Kapag meron tayong emergency fund, ay hindi na tayo mahihirapan sa pagbabayad ng mga bills. Kundi, ang kukunin lang naman natin ay yung mga inilikom natin na pera para sa emergency fund. Okay, so mahalaga ang pagkakaroon ng ipon upang ito ay magamit sa oras ng emergency para maiwasan ang paggalaw sa iba pa nating savings. So kapag meron kayong savings, of course, kailangan may emergency fund din. So for example, meron kang savings para sa iyong pag-aaral. Meron kang savings para sa iyong mga gastusin na gustong bilhin katulad ng iPhone at iba pa. At of course, hindi mo dapat kalimutan ang emergency fund. So dapat meron kang savings para sa emergency. Okay, naintindihan ba? Naunawaan ba ang kahalagahan ng emergency fund? Okay, magaling. Merong katanungan?
Aking ikakatuwa kapag meron kayong katanungan. Wala? Okay, so naiintindihan ninyo ang ating tinalakayan or ating tinalakay. Okay, ngayon naman ay, ano kaya ang sariling pangangasiwa ng biyaya ng Diyos? Bakit kaya natin kailangang mangasiwa sa mga biyaya ng Diyos? Okay? So, una, ito ay tumutukoy sa ating matalinong pamamahala at paggamit ng mga biyaya at yaman na bigay ng Diyos. So, ang pangangasiwa ng biyaya ng Diyos ay tumutukoy sa ating matalino na paggamit at pamamahala sa kanyang mga ibinigay na blessing sa atin. So, naintindihan ba? Okay. So, atin ba itong ginagamit sa mabuting paraan? Atin bang matalinong pinapangasiwa ang ating paggamit sa mga biyaya na ibinigay ng Diyos? Okay, magaling. Okay, so ano nga ba ang kaugnayan ng pagtitipid at sariling pangangasiwa ng biyaya ng Diyos? Alamin natin iyan. Okay? Okay, sa pamamagitan ng pagtitipid, maipapakita natin ang paggalang at pagkilala sa yamang ibinibigay sa atin ng Diyos. Okay, class, so sa pamamagitan ng pagtitipid, ating maipapakita sa Diyos na tayo ay may respeto at ating pinapahalagahan ang mga ibinibigay niyang blessing sa atin. Okay? Naintindihan ba ang connection sa pagtitipid at sa pangangasiwa sa biyaya ng Diyos? Okay. So ano nga ulit ang ating maipapakita kapag atin itong itinitipid? Tama ang paggalang. Very good. Okay. Ano naman kaya ang kaugnayan ng pag-iimpok at sariling pangangasiwa ng biyaya ng Diyos? Kung kanina ay patungkol ito sa pagtitipid, ngayon naman ay patungkol sa pag-iimpok. Okay? Alamin natin? Okay, so sa pamamagitan nito, naipapakita naman natin sa Diyos ang matalinong paggamit sa kanyang mga biyaya at pinagplanuhan ang ating mga hinaharap. Katulad ng ating pag-aaral. Okay, class, so sa pamamagitan ng pag-iimpok, ating naipapakita na tayo ay matalino sa pangangasiwa sa biyaya ng Diyos. Okay, naintindihan ba? Naintindihan ba ang kaugnayan ng pag-iimpok sa pangangasiwa? Okay, class. Mabuti. Ngayon naman ay meron tayong mga katanungan. Okay. Una, ano ang natutunan mo tungkol sa kalagayan ng pagtitipid at pag-iimpok sa iyong pang-araw-araw na buhay? Okay, Rosmel? Okay, magaling. Paano mo maipapakita ang pagiging responsable at mapagpasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtitipid at pag-iimpok? Yes, Abby. Okay, magaling din. Meron pa bang gustong sumagot? Yes? Okay, magaling. Okay, pangatlo, bakit mahalagang matutunan ng mga kabataan ang tamang paggamit at pamamahala ng pera habang maaga pa? So bakit importante o mahalaga na habang bata pa tayo ay matuto na tayong magtipid o di kaya ay mag-impok? Okay? Mabuti. Okay, palakpakan natin ang ating mga sarili sapagkat meron tayong mga natutunan kung paano mag-impok at paano magtipid. Okay, hindi lamang ito kung paano, kundi ang kahalagahan ng mga ito sa ating buhay. Okay? Wala na bang gustong magtanong? Lahat ba ay nakaintindi kung gaano kahalaga ang pagtitipid at pag-iimpok? Paano naman ang mga pamaraan nito? Naintindihan? Okay, magaling. Okay, class, ang kahalagahan ng pag-iimpok at pagtitipid sa ating buhay ay tama. Isa ito sa pinaka-importante sapagkat sa panahon ngayon, hindi natin alam
kung kailan natin gagamitin ang ating pera. So, dapat lamang na ito ay gamitin ng tama at sa mabuti. Okay, naintindihan ba? Okay, so kahit sa anong estado ng buhay, ang pag-iimpok at pagtitipid ay mahalaga kahit mayaman ka man o mahirap kapag merong isinuksok, merong madudukot. Okay? Naintindihan ba? Okay, so wala na bang katanungan? Okay, class. So, lamang ang mayroon, isinuksok. Okay, so ngayon naman ay hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat. Okay. Okay, gamit ang Microsoft Excel, bawat pangkat ay bubuo ng isang budget plan o tinatawag natin na plan tipid baon. Batay sa 70-20-10 rule. Okay, so alam nyo na ang 70-10 rule. 20-10 rule, okay? Okay, so tumiti ito sa Google Classroom at irepresenta ito sa klase. Pagkatapos na ay sagutin ang mga tanong. Okay, meron pala ako ditong sample ng weekly budget plan. Ito ay sa loob ng Lunes hanggang Biyernes, kung saan meron kayong pasok, meron kayong baon. Okay? Okay. So narito ang rubrics. Narito ang rubrics para sa inyong budget plan. Tama. Okay, narito ang mga tanong. Ano ang natuklasan ninyo sa paggawa ng inyong budget plan tungkol sa paggamit ng inyong baon araw-araw? Okay? Pangalawa, paano ipinapakita ng inyong oplan tipid baon ang maresponsableng pamamahala sa biyayang pinagkaloob ng Diyos? Magaling din. Okay? Okay, ngayon naman ay ating papakinggan ang mga presentasyon sa bawat pangkat. Okay, group 1. Okay, magaling. Paano naman ang group 2? Okay, magaling din. Paano naman ang group 4? Okay, magaling din. So, naipapakita ninyo ang inyong tamang paggamit ng pera or baon sa pang-araw-araw. Okay, class, so sana hindi lamang ito dito lamang sa klase, kundi pati na rin sana sa personal na buhay. So, gamitin ninyo ang inyong weekly budget plan para sa pang-araw-araw. Okay? Okay, mabuti. Ngayon naman ay buksan ang inyong browser o Blockit app sa inyong device. Okay? Gamitin ang link o game pin na ibibigay at ilagay ang inyong pangalan. Okay, handa na ba? Handa na kayo? Okay. Maayos lang ba ang inyong internet connection? Handa na ba? Okay, hintayin muna natin. Okay, so narito ang ating game ID 476109. Handa na ba? Okay, nandito na si Rosmel. Handa na ba? Okay, handa na. Okay, una. Kung may dagdag na pera ka mula sa regalo o allowance, alin sa mga sumusunod ang pinakamabisang paraan upang ito'y magamit ng wasto? Ano ang pinakamabisang paraan? Pagkuha ng tamang sagot. Okay? Maaring ito ay dahil sa mahina ang internet connection.
Okay, maaari din itong maging rason kung bakit hindi makapagsagot ng maayos. Yung pangalawa, ano ang pinakain? Kung may emergency na gastos at kulang ang ipon mo. Okay, very good. Lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Okay, bumabawi ha. Okay, susunod naman. Okay, good. Lahat ay nakakuha ng tamang sagot. So, magaling. Okay? Okay. Kapag nakita mo ang bagay na gusto mo, ngunit hindi okay, ano ang pinakamatwirang desisyon? Very good. Okay, so mahusay. Mahusay at lahat ay nakakuha ng tamang sagot. Okay, panghuli. Kung may natitirang 100 pesos mula sa baon, at sa mga sumusunod ang pinakamabuting paraan ng paggamit ito. Okay. So, bigyan natin ng 5 bagsak ang ating mga sarili sapagkat nakakuha tayo ng mga tamang sagot. Lalo na kay Rosmel. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Magaling. Okay. So, ubos na ba ninyong naunawaan ang ating tinalakay ngayong araw? Okay? Okay. So, para sa pangalawang gawain, ay sumulat ng maikling pagninilay tungkol sa kung paano mo na ipapakita sa iyong pang-araw-araw na buhay ang pagtitipid at pag-iimpok bilang pagpapahalaga sa mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos. Isumiti ito sa Google Classroom gamit ang Google Documents at iba pang file. Okay? Pwede rin itong maging PDF. Okay? It depends on you. Okay, saan nga ulit ito isusumiti? Sa Google Classroom. Okay, gawing gabay ang rubrics. Narito ang rubrics. Okay, so. Okay. Okay, nakapasa ng lahat? Okay, magaling. Okay. Ngayon naman, para sa takdang aralin. Okay, para sa takdang aralin, gumawa ng slogan poster sa Canva. Okay, gamitin nyo ang Canva o kahit ano na apps kung saan pwede kang gumawa ng slogan poster. Okay? So, itong poster na ito ay dapat magpakita ng kahalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok bilang paraan ng mabuting pangangasiwa sa mga biyayang ibinigay ng Diyos sa atin. I-download bilang JPEG o PNG at i-upload sa Google Classroom bago ang deadline. So, kailan nga ba ang deadline? Bukas. Okay? Kaya? Kayang-kaya. Okay, naintindihan ba? Merong mga tanong? Okay. Wala na. Okay, so, bago tayo magtapos, ay ihanda ang sarili para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Okay, maraming salamat sa iyong pakikilahok at sa pagsagot sa mga tanong. Okay, naway mayroon kayong mga natutunan sa ating aralin na ito. Okay, paalam!